Good day mga ka-Fexet! Paano gamitin ang Sportsmatic mode ni Kia Sonet sa patag na kalsada? Yan ay babahagi ko sa iyo ngayon in this episode of Vid TV, sharing information. Sports mode ni Kia Sonet 2025. So kailangan lamang natin gawin is ilalagay natin yung ating transmission sa drive. And slap shift natin yung ating gear shifter or gear selector papunta sa kaliwa. Ayan, so nasa S mode na po yan or sports mode. Makikita mo yan sa ating instrument cluster, yung letter S. Ibig sabihin, naka-sports mode na po tayo. At sa pamamagitan ng sports mode or Sportsmatic mode, pwede po tayong manually mag-select ng ating gear. Slap shift lamang po natin yan paabante para magdagdag po tayo ng gear. And slap shift po natin yan paatras para makapag-minus po tayo ng gear or makapagbawas tayo ng gear. Kaya po meron yung plus and minus sign dito sa kanyang gear shifter. Okay? Slap shift, ibig sabihin, slap paabante, slap paatras. Pwedeng sa pagkahinto na pa lang natin, ilipat na natin yan sa sports mode or pwede natin yan gawin on the fly habang tayo ay nagmamaneho. So ibabalik ko muna siya sa drive para maipakita ko sa iyo na pwede ko siyang gamitin yung Sportsmatic mode or pwede tayo mag-switch to Sportsmatic mode habang tayo ay nagmamaneho. So nakadrive ako ngayon, lipat lamang ako sa tamang lane. Ayan mga ka-Fixit. At habang tayo ay nagmamaneho, i-slap shift ko yan papunta sa kaliwa or ililipat ko na siya sa Sportsmatic mode. Makikita mo yan sa ating instrument cluster. So, slow down lang ako. At tayo ay papasok dito sa kalsada na ito. So, accelerate. 2,000 RPM. Slap shift ako paabante. Nasa third gear na po tayo, mga ka-Fixit. So, binase po ni Kia Sonet sa speed ng ating sasakyan yung gear na kasalukuyang nakapasok. So, yan. Binalik po niya ng first gear kung mapapansin mo. Kaya po siya tinawag na Sportsmatic mode. Dahil ibabalik po niya automatically sa mas mababang gear yung ating sasakyan or magda-downshift po siya ng kusa automatically base po sa speed na kasalukuyang tinatakbo ng ating sasakyan. So gagawin niya lamang yung automatic na pag-shift pababa pero hindi po niya yung gagawin paabante. So dun po kailangan manually gawin po talaga natin. So 2,000 RPM, slap shift po siya paabante, second gear na po tayo. Okay? So accelerate pa ulit ako, 2,000 RPM, slap shift paabante. Ayan, third gear na po tayo mga ka-Fixit. So pinapanatili ko lamang sa 2,000 RPM at tayo po ay nag-upshift. So baba ko po ulit yung gear, second gear para magka-engine brake tayo at makatulong po yan sa pag-slow down natin. So meron po kasing obstruction sa kalsada. So nag-left signal light ako. Ayan, first gear po ulit tayo. Tataas ko yung RPM, 2,000 RPM, slap shift pa abante, 1,000 RPM, third gear. Pag nag-slap shift po tayo, hindi na po natin kailangang alisin yung ating pa sa ating accelerator pedal, makakapag-upshift po tayo. Pero ako kasi, I'd like to upshift or mag-slap shift ako na inaalis ko yung aking paa sa accelerator pedal para maging smooth po yung transition ng power. Kapag tuloy-tuloy ka kasi nagbibigay ng gas at mag-upshift ka or mag-slap shift ka, mararamdaman mo yung konting jerking, may mararamdaman kang konting pag-jerk, no? 2,000 RPM slap shift ako, ayan, second gear, medyo merong konting jerking, pero konti lang naman, barely noticeable sa mga baguhan pa naman nagmamaneho, pero sa mga matatagal na nagmamaneho kagaya ko, ramdam na ramdam ko na meron siyang konting jerking. Okay, 2,000 RPM slap shift, ayan, second gear ulit. 2,000 RPM, slap shift, third gear. Ayan. Kung mapapansin mo, around 2,000 to 2,500 RPM ako nag-shift kasi yun po ang eco mode ng sasakyan na ito. Actually, most of the cars nowadays, ang eco mode po niyan is around 2,000 RPM. Lalo na sa mga manual, yan po ang tinuturo ko nung manual pa po ang ating ginagamit na sasakyan. Okay? So, sa pag-slap shift sa Sportsmatic mode ng sasakyan na ito, ganun din po yung gagawin natin. Okay? So binaba po ulit niya ng first gear. Slap shift ako, second gear. Ayan. 2,000 RPM, third gear. 2,500 RPM, fourth gear. Ayan. 2,500 RPM, fifth gear. Ayan. So habang nag-slow down ako, hindi ko kailangang mag-slap shift pababa. Automatically, bababa po niya yung gears ng ating sasakyan base po sa kasalukuyang speed na tinatakbo ng ating sasakyan. Okay? So, ayan, kita mo mga ka-Fixit, binaba po ulit niya ng first gear dahil sobrang baba pa po ng speed ng ating sasakyan. So 2,500 RPM, slap shift ako second gear. Ayun, may konting jerking, no? Ang gagawin ko ngayon, slap shift ako, alisin ko yung paa ko sa
accelerator pedal. Slap shift ulit, 4th gear. Inaalis ko yung pako sa accelerator pedal, no, para hindi masyadong mag-jerk. Dagdagan ko pa, 2,500 RPM. Slap shift to 5th gear. Inaalis ko po yung pako sa accelerator, ha. Wala akong naramdamang jerking. So, dagdagan ko pa yung RPM, 2,500 RPM, slap shift to 6th gear. Inaalis ko yung pako sa accelerator. Wala akong naramdamang jerking. So kapag ka nag-upshift po tayo sa Sportsmatic mode, pwede po tayo mag-upshift up to 8 gears mga ka-fixit, no? Pag nagda-downshift naman po tayo, magda-downshift po siya ng kusa para sa atin, depende po sa kasalukuyang speed na tinatakbo ng ating sasakyan. So ipapakita ko po yan sa iyo dito sa kalsada na ito. So drive po muna tayo, nasa drive mode tayo, at ililipat ko po siya sa Sportsmatic mode on the fly. Kagaya po nito, makikita mo yun sa ating instrument cluster S, Sportsmatic mode. 2,000 RPM, upshift ako or slap shift to 5th gear na agad kasi yun po yung kasalukuyang speed na tinatakbo ng ating sasakyan. At binabasa po yan ng ating ECU na 5th gear po niya ipapasok sa kasalukuyang speed na tinatakbo ng ating sasakyan nung nagpalit po tayo sa Sportsmatic mode. Okay, so 4th gear po muna yun at naging 5th gear dahil nag-slap shift po tayo to 5th gear. Okay, so slap shift po ulit ako, 2,000 RPM, 6th gear. Ayan, tataas ko po ulit 2,000 RPM, 7th gear. Ayan, at itataas ko pa po ulit yung RPM, 2,000 RPM to 8th gear mga ka-fixit. Okay? So, ito na po yung pinakamataas na gear ng ating sasakyan pero binaba po ulit niya lang 7th gear dahil hindi na po compatible yung speed natin sa 8th gear, no? So, to prevent our automatic transmission na mag-stall or para hindi po mamatayan ng makina yung ating automatic transmission, ayan, kailangan po niyang ibaba automatically yung gears ng ating sasakyan base po sa kasalukuyang speed na tinatakbo ng ating sasakyan. Sa pagkakataon naman na ito, mag-Sportsmatic mode na po ako. Habang nakahinto tayo, ililipat ko na po siya sa Sportsmatic mode. Ay makikita mo yan sa ating instrument cluster. Tayo na po talagang magkocontrol ng pag-upshift na itong sasakyan na to. So signal lamang ako pakaliwa and wait for a safe opportunity para po tayo ay maka-U-turn. So ayan, pwede na po, U-turn ako dito. So first gear po yan. Pag nakalagay dyan ay S, ayan, so 2,000 RPM, upshift to 2nd gear, ayan, so 3,000 RPM, 3rd gear, actually mataas yung 3,000, 2,500 lang, ayan, 4th gear. So pwede po tayo mag-shaft shift, pwede po tayo mag-slap shift or magdagdag ng gear kahit hindi na po natin bitawan yung accelerator pedal. Ayan, 2,500 RPM, 5th gear, 2,500 RPM, 6th gear. So dagdag lang po tayo ng RPM, 2,000 RPM, 7th gear. So dagdagan pa po natin yan, 2,500 RPM, 8th gear. So yan na po yung sagat ng automatic transmission ni Kia Sonet. Pero hindi pa po sagat yung takbo niya na. Ayan, habang nag-slow down po tayo at pumipreno, ipababa po niya automatically yung gears ng ating sasakyan. Ayan. Ga-upshift po tayo or nagda-downshift ng gears dito sa automatic transmission pero wag niyo pong iisipin na meron pong mechanical gears or parang sa manual transmission na merong mga gears na dinadaanan yung ating automatic transmission para siya ay mag-work. Kia Sonet ay gumagamit po ng intelligent variable transmission which uses a chain belt po mga ka-fixit. So parang sa mga scooter, yan, doon belt drive ang ginagamit nila. Dito naman po sa ating Kia Sonet is chain belt po mga ka-fixit. At base po sa RPM ng ating sasakyan, doon po siya nagpapalit ng gears. Kaya alam po natin sinasabing gears para mas maintindihan po natin na pag tayo ay nag-upshift at nagda-downshift. Pero basically, meron naman po mag-gears ang ating automatic transmission pero that's for the transferring ng power from the transmission papunta po sa ating mga wheels ng ating sasakyan. So wag po kayong matatakot na gamitin yung Sportsmatic mode ng ating sasakyan, lalong-lalo na sa mga paakyat na kalsada at sa mga pababang kalsada. Sa paakyat na kalsada, para mapanatili po natin sa low RPM yung ating sasakyan at magamit po natin yung malakas na hatak o yung torque ng first gear at second gear sa mga paakyat na kalsada, yung kailangan natin gamitin yung ating Sportsmatic mode. At kapag sa mga pababang kalsada naman, pwede natin gamitin yung ating Sportsmatic mode para mapanatili natin sa mababang gear yung ating sasakyan para po sa engine braking, no? Para po hindi tayo dadaos-dos or hindi po tayo bubulok sa pababa doon sa pababang kalsada na dinadaanan natin.
Pero most practically and most basically, pag hindi naman po kailangan gamitin yung Sportsmatic mode, just stick into drive. Para nga po hindi po tayo mahirapan sa pagmamaneho. At syempre, kaya nga po ginawa itong automatic transmission para maging convenient po para sa atin yung pagmamaneho ng automatic transmission ng sasakyan. Sa experience ko naman po, kahit sa mga paakyat na kalsada, sa mga pababang kalsada, hindi ko naman po masyadong ginagamit yung Sportsmatic mode kasi kaya naman po, may kakayahan naman po yung ating sasakyan na umakyat kahit sa mga steep na uphill at bumaba sa mga steep na downhill na hindi tayo gumagamit ng Sportsmatic mode. Pero pag naramdaman mo, mga ka-fixit, no, naramdaman mo sa paakyat na kalsada na medyo hirap na yung sasakyan, that's the time na kailangan mong gamitin yung Sportsmatic mode sa paakyat na kalsada. At pag naramdaman mo naman na masyadong mabilis yung pagdaos-dos na iyong sasakyan sa pababang kalsada, kailangan mo ring mag-shift to Sportsmatic mode para habang pababa ka sa kalsada na yun, ay magkakaroon ka ng engine braking at di mo masyadong kakailanganing apakan yung iyong brake pedal para hindi ka maka-experience ng brake fading o yung mawawalan ka ng preno. Okay? So gagawin ko rin po ng video yan. Antayin nyo lang po dito sa channel natin. So palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin na sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. And that concludes the episode for today. I hope na sana may natutunan ka sa video episode natin ngayong araw. So kung di ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. Once again, I'm Dennis of Fit TV, sharing information.